Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Sa araw po na ito ay isa na namang kwento ng pakikipagsapalaran at kababalaghan ang aking ihahatid sa inyo. Ito ay kwento ng maglolong sina Carido at Makoy. Paglalaro ng trumpo ang isa sa nakahiligang libangan ng batang si Makoy. Bagay naman na ikinagagalit at pinagbabawalan siya ng kanyang lolo. Kung sa anong dahilan ay hindi yun sinabi sa bata. Subalit hindi nagpapigil si Makoy, kundi patago pa rin niyang ginagawa ang paglalaro ng trumpo kasama ang kaibigang si Abel. Hanggang isang kakaibang trumpo ang nadiskubri ng bata mula sa mga lumang gamit ng kanyang lolo. Subalit ang bawat pag-ikot ng trumpo kapag pinaglalaroan ni Makoy ay tila humihikayat sa mga aswang at maligno para lumitaw at maghasik ng gulo. Bukod doon ay may isa ring nilalang na matagal nang nagkakainteres sa mahiwagang trumpo upang gamitin sa kasamaan. Paano mapagtatagumpayan ng maglolo ang gulo at lagim na hatid ng mga kampon ng kadiliman? Ano nga ba ang magiging papel ng mahiwagang trumpo sa buhay at pakikipagsapalaran ng maglolo? Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Dumating si Lolo Carido na nagkakandaingay ang kanyang mga alagang baboy. Bahagyang uminit ang ulo ng matanda dahil sa ingay ng mga ito. Galing sa kanyang trabaho sa palaisdaan ang matanda. Isa siyang katiwala doon at ang kanyang kinikita sa pagtatrabaho sa palaisdaan ay para sa araw-araw nilang pangangailangan ng apong si Makoy. Pinuntahan ni Lolo Carido ang kulungan ng kanyang mga alagang baboy. Pambihira naman! Nakakarindi naman kayo! Nang dumating ako ang ingay-ingay nyo na kagad nang narinig ako. Pambihira talaga itong mga to! Kinakausap niya ang kanyang mga alaga. Nakasanayan niya ng gawin yon. Sabi kasi kapag kinakausap ang mga alaga, ay mas magiging mataba ang mga ito. Kapag malusog ang mga baboy, mas mabigat at maibibenta ito ng mahal. Malamang, hindi pa kayo pinapakain ni Makoy, ano? Dahil hindi pa siya umuwi. Ang batang yun talaga. Ginagalit na naman ako. Ay, Diyos ko! Nagpatuloy sa pag-iingay ang mga baboy, kaya kinuha na ni Lolo Carido ang nakatabing pagkain ng mga ito. Inilagay yon sa kainan ng mga alaga. Gutom na gutom ang mga ito na agad nilantakan ang pagkain ibinigay ng matanda. Habang kumakain ang mga baboy, ay siya namang pagdating ni Makoy galing sa paglalaro. Nakita niya ang kanyang lolo, kaya nag-atubiling lumapit ang bata. Alam kasi niya na magagalit ito dahil meron siyang nakalimutang gawin na ibinilin sa kanya. Nakita siya ng kanyang lolo na tila hindi makalapit, kaya tinawag ng matanda ang apo. Anong ginagawa mo riyan, Makoy? Halika ka rito! Halika rito! Lolo, sorry po. Kahit kailan talaga, ikaw na bata ka, hindi ka nagtatanda. Kabilin-bilinan ko sa'yo na huwag mong gugutumin ang mga alaga nating baboy. Pero kinalimutan mo na naman pakainin. Lolo, sorry na po talaga. Paano? As inuna mo na naman ang pakikipaglaro. Ano ba yung tinatago mo sa likod mo? Wala po to, Lolo. Anong wala? Meron kang tinatago sa likod mo. Patingin nga ako. Holin lang po to, Lo. Saka Pogs. Gusto kong makita. Ba't ayaw mong ipakita sa akin? Patingin ako. Itatabi ko na lang po, Lo. Gusto ko munang makita bago mo itabi. Ayaw pa ring ipakita ng batang si Makoy ang kanyang hawak na laruan. Kaya napilitan na si Lolo Carido na hawakan ng kamay ng apo
na nakakubli sa likod nito. Nakita ni Lolo Carido na isang trumpo ang hawak ng batang si Makoy. Ayon! Kaya pala ayaw mong ipakita sa akin. Dahil trumpo yung hawak mo. Saan galing ito, ha? Saan galing ito? Binili ko po sa tito ng kaibigan ko si Abel. Gumagawa po kasi siya ng trumpo eh. Hindi ba't ka bilin-bilin ako sa'yo? Na ayokong maglalaro ka ng trumpo. Laruin mo na ang kahit na anong laruan. Huwag lamang ang trumpo. Pero lolo, paborito ko pong laruan ng trumpo eh. Gusto ko po talaga nito eh. Nag-usap na tayo tungkol sa bagay na yan, Makoy, ha? At umuo ka na sabihin ko sa'yo na ayokong maglalaro ka nito. Lolo, masaya po talaga ako kapag nakakapaglaro po ako ng trumpo eh. Wala akong pakialam kung masaya ka. Basta ang gusto ko, huwag kang hahawak at lalo na huwag kang maglalaro ng trumpo. Akin na nga yan. Hindi ko na to babalik sa'yo. Ano pong gagawin niyo dyan? Susunogin ko para hindi mo na ulit magamit pa nang matigil ka na sa paglalaro mo ng trumpo. Suminghot-singhot ang bata. Nasaktan siya sa sinabi ng lolo sa planong gawin niya sa kanyang laruan. O ano, umiiyak ka? Nagagalit ka sa akin, ha? Hindi po lolo. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, di ba? Ayokong maglalaro ka nito. Kaya lang batigas ang ulo mo eh. Hindi na ibinalik pa ni Lolo Carido sa kanyang apo ang laruang trumpo. Hindi niya ito sinunog gaya ng kanyang sinabi. Kundi humukay siya sa lupa at ibinaon yun. Hindi niya yun ipinakita sa kanyang apo para hindi ito hukayin. Nang gabing yun ay nakita ni Lolo Carido na malungkot ang batang si Makoy. Pagkakain nila ng hapunan ay dumiretso na ito sa kanyang kwarto. Halos hindi rin ito kinausap ang matanda. May sama ng loob si Makoy sa Lolo Carido niya. Habang nakahiga at nagpapaantok si Makoy, hindi maalis sa isip niya ang ginawa ng kanyang lolo. Hindi rin malinaw sa kanya kung bakit siya pinagbabawalang maglaro at gumamit nito. Palaisipan yun sa bata dahil wala ring sinasabi at ipinapaliwanag si Lolo Carido sa tunay na dahilan. Kaya lang, natatakot naman siyang magtanong sa kanyang lolo dahil ayaw din ito na maging mausisa siya. Lalo na ang tungkol sa paglalaro ng trumpo na kanyang ipinagbabawal. Kinabukasan, nang magkita ang magkaibigang Makoy at Abel, napansin ng huli ang kalungkutan ng kaibigan. Hoy, Pards! Anong drama yan, ha? Kanina ka pa tahimik eh. Bakit ba? Wala, Abel. Anong wala? Hindi ka naman dating ganyan, Pards eh. Magulo ka nga tsaka madaldal eh. Tapos ngayon, ang tahi-tahimik mo. Basta, ayos lang ako, Abel. Para mawala yan lungkot mo, mabuti pa. Lumaban tayo kina Kimpoy. Naglalaro sila ng trumpo. Ang matalo, sisibakin yung trumpo. Di ba? Ayos yun? Hindi pwede, Abel eh. Bakit naman? Wala na akong trumpo eh. Kinuha ni Lolo. Ano ka mo kinuha? Tapos, hindi na ibinigay sa'yo? Oo, Abel eh. Nagalit pa nga siya sa akin eh. Kasi nga, ayaw na ayaw niyang naglalaro ko ng trumpo. Kaya lang naman ako natutong maglaro niyan dahil din sa'yo. Pero nang malaman niya na trumpo ang pinaglalaruan ko, ayun, nagalit siya. Ayaw niya talaga. Teka nga lang, baka naman iba ang gusto mong paglaruan. Ano naman yun? Eh di Barbie. Loko ka. Hindi ah. Sabi mo nga, ayaw niya na maglaro ka ng ganong laruan, di ba? Oo. Pero hindi naman Barbie. Pero Pards, ang labo naman ng Lolo Carido mo. Bakit pinagbabawalan ka? Teka, baka dahil hindi siya marunong maglaro ng trumpo. Ewan ko. Ang saya nga maglaro ng trumpo eh. Lalo na kapag napapaikot ng matagal tapos nililipat pa sa palad. Ang angas ng ganon, di ba? Kaya nga gusto ko rin matutunan yung ganun eh. Kaya lang, paano ko pa magagawa yun
kung wala na akong trumpo. Eh di, bumili ka uli sa tito ko. Mura lang naman yung trumpo na tinda niya eh. Kaya lang baka magalit uli sa akin si Lolo Carido eh. KJ naman ang lolo mo. Kung alin pa yung favorite mong laruan, yung pang pinagbabawal sa'yo. Mula ng pagbawalan ni Lolo Carido si Makoy na maglaro ng trumpo, ay naging malungkutin na ang bata. Nakikita yon ng matandang lalaki, pero pilit niyang binabaliwala. Ay, ano ba yan? Nawalan na ng sigla ang apo ko dahil sa ginawa ko. Kung bakit ba kasi sa dami-dami ng laruang makakahiligan niya, yung pampaglalaro ng trumpo. Dapat kasi iba na lang. May mahigpit na dahilan si Lolo Carido kung bakit gano'n na lamang ang ginagawa niyang paghihigpit at pagbabawal na maglaro ng trumpo si Makoy. Kaya lamang, hindi pa niya yun magawang sabihin sa apo. Para sa kanya ay hindi pa dumarating ang tamang panahon. Subalit hanggang kailan kaya maaaring pigilan ni Lolo Carido ang apo, gayong ang paglalaro ng trumpo, ang tanging nagpapasaya sa bata. Sigurado ka ba, Makoy? Oo, Abel. Sabihin mo sa tito mo na igawa ulit ako ng bagong trumpo. May naipon akong pera, kaya may pambayad ako sa kanya. Pero di ba sabi mo sa akin, ayaw ng lolo mo? Mamaya, kunin na naman niya sa'yo yun. Hindi naman niya malalaman eh. Saka, hindi ko naman iuuwi sa bahay. Ganito, may naisip ako, Makoy, para hindi makita ng lolo mo ang trumpo. Ano yun, Abel? Eh di, iwan mo na lang sa bahay namin. Kapag maglalaro tayo, eh di punta ka na lang sa bahay. Oo nga no. Ayos yun, Abel. Sabi nga nila, kapag gusto, may paraan. At kapag ayaw, maraming dahilan. Nag-high five pa ang dalawang bata. Ibig sabihin, talagang nagkakasundo ang dalawang magkaibigan. Habang naglalakad ang mga ito papunta sa bahay ng tito ni Abel na gumagawa ng trumpo, nang may maramdaman silang tila sumusunod sa kanila. Makoy, nararamdaman mo ba yun? Oo, Abel. Parang may kanina pa sumusunod sa atin. Ano kaya yun? Malamang, maligno yung sumusunod sa atin. Ayos ka rin no? Nananakot ka pa eh. Joke lang yun. Ikaw talaga matatakutin ka masyado. Saka araw na araw oh. Ang liwaliwanag pa eh. Paano magkakaroon ng maligno? Ikaw talaga, di ka nag-iisip. Malay ko ba? Baka mamaya, totoo nga. Sabi kasi ng lolo ko, ang mga masasamang nilalang daw, hindi na namimili ng oras. Kahit anong oras pa, araw man o gabi. Kapag gusto nilang mantrip at mambiktima, aatake sila. Kahit ano pang oras yan. Talaga ba? Oo. Kaya bilin nga sa akin eh, mag-iingat daw ako palagi. Lalo na sa mga ganitong klaseng lugar na maraming mga nakatanim na puno. Maya-maya pa ay muling naramdaman nila ang tila kaluskos mula sa masukal na lugar na kanilang kinaroroonan. Hayan na naman, Abel. Naramdaman mo ba? Oo, Makoy. Mukhang malapit na malapit lang siya sa kinaroroonan natin. Kapwa kinakabahan ang dalawang bata. Gusto na nilang tumakbo nang mula sa itaas ay biglang bumagsak sa kanilang harapan ang isang patay na hayop, isang maliit na kambing. Sabay na nagulat sina Makoy at Abel at napasigaw pa ng malakas. Tatakbo sana silang papalayo, subalit nakita nila na isang patay na hayop lamang yun. Napatingala na lamang sila para tignan kung saan nanggaling ang bumagsak na patay na kambing. Galing yun sa isang malaking ibon na papalayo na. Hala, anong ibon yon? Ang laki naman. Tsaka, bakit pinatay niya tong maliit na kambing? Kawawa naman. Tignan mo tong patay na kambing oh. Parang butot balat na lang. At naubos ang dugo. Aba, oo nga Makoy ano. Ibig sabihin, sinipsip ng ibon na yon ang dugo nitong kambing. Pero teka lang, Abel. Ibon yun, di ba? Oo, ibon. Teka, may ibon bang sumisipsip ng dugo ng ayop? Makoy, hala, hindi kaya aswang yung nakita nating lumilipad kanina? Araw na araw eh.
Ay teka pala, sabi mo kanina maaaring araw man o gabi ay umatake ang mga maligno, di ba? Pati na rin mga aswang. Naku po, malamang aswang nga yun, Abel. May aswang na dito sa baryo natin. Umaripas na ng takbo ang dalawang bata. Hindi nila alam kung saan sila pupunta hanggang sa makarating sila sa bahay ng pinsan ni Abel. Sa bahay ng tito niyang gumagawa ng trumpo. Nagtataka ang pinsan ni Abel na si Lino kung bakit tila takot ang dalawang bata. Sinabi ni Abel ang tungkol sa naging karanasan nila habang naglalakad. Maging si Lino ay sumang-ayon na posibleng ang aswang ang kanilang nakita. Para mawala ang takot ng dalawang bata, ay tinuruan na lamang sila ni Lino ng dapat gawin at kung anong pwedeng pangontra. Ipinaalam ang tungkol sa bawang at asin na maaari nilang gamitin sakaling may aswang silang makita at umatake sa kanila. Kahit paano ay nabawasan ang takot ng dalawang bata dahil nga naroon na rin sila sa bahay ng pinsan ni Abel, kaya sinabi ni Makoy ang tungkol sa trumpo na kanyang ipapagawa. Nangako naman si Lino na bukas din ay igagawa niya si Makoy. Pagkagaling ni Makoy sa bahay ng pinsan ni Abel ay umuwi na ito. Naroon na sa bahay nila ang kanyang lolo Carido. Hindi ito galit. Hindi kasi niya nakalimutang pakainin ang mga alagang baboy, kaya hindi ito naging maingay. Pero inusisa siya ng kanyang lolo kung saan siya galing. May pinuntahan lang po kami ng kaibigan kong si Abel. Ikaw, Bakoy, bawas-bawasan mo ang kakagala, ha? Kung saan ka nakakapunte. Sa kaibigan ko lang naman po, lo. Kahit na ba, delikado na ang panahon ngayon. Maraming mga masasamang nilalang ang bigla na labang lumilitaw. Masamang nila lang po, lolo. Abay, oo. Mga kampon ng kadiliman. Katunayan nga, kanina lang bago ko umuwi, ay may narinig akong usap-usapan na may gumagalang aswang kahit araw na araw. Aswang po, lolo? Oo, isang uri ng aswang na kayang lumipad at puminsala ng mga hayop. Sa ngayon, mga hayop daw ang inaatake. Pero siyempre, ngayon lang yon. Paano kung sa susunod tao na ang biktimahin? Hindi nakaimik si Makoy sa sinabi ng kanyang lolo Carido. Nakatingin lamang ito sa matanda dahil bigla niyang naalala yung bumagsak na patay na kambing sa harapan nila ni Abel. Bakit natulala ka riyan, Bakoy? Ano bang iniisip mo? Wala po, Lolo Carido. Kaya dapat, doblehin natin ang ating pag-iingat. At ikaw, Bakoy, dahil bata ka pa, bawas-bawasan mo ang gumala kung saan-saan. Baka mamaya, baka salubong mo yung aswang na nababalita gumagala. Kung ano pang mangyari sa'yo, sige ka. Tahimik lang na nakinig si Makoy sa kwento at paalala sa kanya ng lolo niya. Ayaw niya ring ipaalam rito ang naging karanasan nila ni Abel dahil tiyak na pagbabawalan na siya nitong lumabas ng bahay. At kapag nangyari yun, hindi na siya makakapaglaro pa ng trumpo. Isa pa, alam na nila kung paano sila iiwasan ng aswang. Asin at bawang lamang ang tanging paraan. Mas importante pa rin kay Makoy na makalabas siya ng bahay para makapaglaro sila ni Abel, para magamit niya ang trumpo na ipinagawa niya sa tito ng kaibigan. Dahil naman sa bawat araw ay abala si Lolo Carido sa trabaho nito sa palaisdaan, kaya ang tanging magagawa lamang nito ay magpaalala sa apo tuwing aalis siya ng bahay. Isa sa mga mahigpit niyang bilin ay wag na itong maglalaro ng trumpo, bagay na hinding-hindi kayang sundin ng bata. Kaya naman nakaisip siya ng paraan para maipagpatuloy pa rin ang paglalaro sa tulong ng kanyang kaibigang si Abel. Kanina pa kita hinihintay dito, Bakoy, at tagal mo. Dala mo na ba, Abel? Oo naman. Heto, ibinigay na sa akin ni Tito Lino. Buti na lang. Dala ko yung perang pambayad. Ikaw na lang magbigay sa tito mo. Oh, heto. Ayos. May kita na naman si Tito Lino. O, heto naman yung ipinagawa mong trumpo. Nilagyan na rin niya ng kulay yan. Wow!
Ang gara naman ito, Abel. Ang pogi ng trumpo ko. Ang astig. Talagang ginandaan niya ni Tito para sa iyo eh. Excited na akong gamitin to, Abel. Tara, maglaro tayo. Dumayo tayo sa mga kaibigan natin. Sigurado ka ba, Makoy? Oo, para may pagyabang ko sa kanila tong bago kong trumpo. Dapat hindi na yung makita ng lolo karido mo, kundi lagot ka. Saka masasayang ang bagong trumpo mo. Baka ipanggatong lang niya yan. Hehe. Hindi na mangyayari yun, Abel. Sabi ko nga, iiwan ko sa'yo pagkatapos natin maglaro, di ba? Ay oo nga pala. Sa bahay nga pala namin itatago ang trumpo mo. Kaya tiyak, ligtas sa itak ni Lolo Carido ang trumpo ko. Siya nga pala, Makoy. May dapat kang malaman. Tungkol naman saan, Abel? May trumpo tournament sa plaza ng barangay sa susunod na buwan. Nabasa ko yung poster dun sa mga poste. Talaga? Ibig sabihin, paastigan ng trumpo, pagalingan? Oo, ganun nga. Kaya lang, hindi basta paastigan ng trumpo yun, kundi pahusayan din sa mga tricks na ipapakita gamit ang trumpo. Aba, ayos yun ah. Mailalabas ko pala yung mga tricks na pinag-aralan natin. Ganun na nga. At malaki ang papremyo. Dahil palaro yun para sa darating na piyesta. Magkano daw ang premyo? Ang nabasa ko parang ano yata? Parang 100,000 yata para doon sa champion. Uy, ang laki nun ah. Malaking tulong yun kapag isa sa atin na nanalo, Abel. Kaya nga dapat, magsanay tayong mabuti. Yun nga lang, magiging magkalaban tayo. Ayos lang yun. Ganun talaga sa contest, di ba? Kaya nga pagalingan na lang eh. Teka, sino kaya yung bumuo ng contest na yun? Siguro mayaman, kasi medyo malaki ang premyo eh. Malamang mapera talaga yun. Dahil magtatapon siya ng malaking halaga para lang sa trumpo tournament. Ama si Abel na isang taong mapera ang bumuo ng trumpo tournament na inilapit sa kanilang barangay. Agad namang yung inapurbahan ng kapitan dahil kakaiba ang ganong tournament para mahikayat din ang mga bata sa baryo na lumahok at ipakita ang kanilang husay sa paglalaro ng trumpo para maiwasan na rin ang labis na paglalaro ng mga online games. Bukod pa sa pagiging Pinoy na Pinoy ang naturang laruan na gagamitin sa contest. Ang nasabing trumpo tournament ay binuo ng isang may pangalang Leopoldo. Boss, sigurado ka ba talaga sa gagawin mong ito? Oo, Pipoy. Pinag-isipan ko na rin ito. Bakit? Meron bang problema? Bakit po kasi, parang nagtatapon lang po kayo ng pera? Pipoy, wala akong panghihinayang. Saka para sa kasiyahan ng mga taga rito sa baryo Amorsolo, okay lang sa akin na magtapon ng pera. Basta masaya sila. Aba, bossing, napakabait nyo naman. Parang hindi ka panipaniwala ah. Nang iinis ka ba ha, Pipoy? Anong hindi ka panipaniwala ang sinasabi mo? Bossing, parang nagbago na po kayo. Hindi ako sanay. Pwede ba, Pipoy? Huwag mo na lang akong pakialaman dahil alam kong ginagawa ko. Ano po bang mahihita nyo sakaling may madiskubre kayong mahusay maglaro ng trumpo sa baryong to? Di swerte siya dahil magkakaroon siya ng malaking halaga. 100,000 piso. Naninibago talaga ako sa inyo, Boss Leopoldo. Ang dami mo sinasabi, Pipoy. Pwede ba? Itikin mo na lang ang bibig mo dahil hindi ako natutuwa sa opinyon mo. Kaya tumahimik ka na lamang. Bahagyang uminit ang ulo ni Leopoldo. Napipiko na siya sa sinasabi ni Pipoy, ang kanyang kanang kamay. At numero unong pakialamero din. Ang totoo kasi ay may importanteng bagay kung bakit handang gumastos ng pera ni Leopoldo sa ganung tournament. May kailangan siyang tiyakin at malaman. Meron din siyang hinahanap at hindi pa niya yun nasasabi sa kanyang kanang kamay. Dahil baka ikasira pa yun ng kanyang plano kapag sinabi na niya ang tunay na dahilan. Dahil nga interesado sina Makoy at Abel na sumali sa naturang trumpo tournament, kaya kailangan maglaan sila ng mahabang oras sa pagsasanay. Iba't ibang tricks ang kailangan nilang matutunan at mamaster
para matiyak na makapasok sila sa finals at isa sa kanila ang manalo. Pero syempre, gustong-gusto ni McCoy na siya ang maging kampyon dahil sa premyo na malaking halaga. Ibig niyang itulong yun sa kanyang lolo Carido. Madalas niyang naririnig sa kanyang lolo na napapagod na ito sa pagtatrabaho sa palaisdaan. Kung papalarin, ay nais na lamang ng kanyang lolo na magkaroon ng sariling pagkakakitaan, ang makabili ng kahit second-hand na tricycle na magagamit para magtinda ng isda o anumang pwedeng ibenta. Sa ganung trabaho kasi ay hindi yun buong maghapon, kundi magkakaroon siya ng sapat na pahinga. May edad na rin kasi ang lolo ni McCoy at gusto niyang tulungan ito upang mapagaan ang buhay. Nang araw na yon ay medyo masama ang pakiramdam ni Lolo Carido, kaya hindi mo na ito makakapunta sa palaisdaan upang pumasok. Nagpasabi na siya sa kasama niya na hindi siya papasok. Ang bagay na yon ay naging problema ni McCoy. Nako, paktay na. Hindi pala aalis si Lolo Carido dahil mabigat ang katawan niya ngayon. Paano kaya to? Napansin ng matandang lalaki na tila balisa si McCoy, kaya nilapitan niya ang apo at tinanong. Oh, ano bang problema mong bata ka? At kanina ka pa parang hindi dyan mapakali. Kuwan po kasi Lolo eh. May pupuntahan lang po sana ako kaya lang meron pala kayong sakit. Bakit? Hindi naman grabe ang sakit ko. Ayos lang ako. Talaga po? Pwede pa rin po akong lumabas ng bahay. Bakit nga sa ka mapupunta? Sa kaibigan ko po kay Abel. Anong gagawin nyo? Baka mamaya may kalokohan na naman kayong gagawin Wala po. Saka kilala niyo naman po si Abel. Mabait po siya, di ba? Kung sa bagay, sige, pinapayagan na kitang pumunta sa kanya. Yun! Ayos! Basta sabi ko sa'yo, wala kayong gagawin kung ano, ha? Oo naman po, Lo. Magpapakabait po kami. O sige na, at wag mo kong alalahanin dito dahil okay lang ako. Iinom na lang ako ng gamot. Mamaya lang mawawala na rin itong pamimigat ng katawan ko. Sige po, Lo. Salamat po. Nagmano pa si McCoy bago tuluyang lumabas ng bahay. Masayang masaya ang bata dahil makakalabas na siya at makakapaglaro sila ni Abel. Nakangiti namang sinundan ni Lolo Carido ng tingin ng apo. Naisip niya na talagang malaki na nga si McCoy. 4 na taon pa lamang ito nang iwan ito ng ama nito at ang nanay naman ay sumama sa ibang lalaki. Wala na rin silang balita kung nasaan na ang mga ito. Ikinalulungkot ni Lolo Carido nang maalala ang namatay na anak na si Dario, tatay ni McCoy. Nasasaktan pa rin siya kapag naiisip niya ang dahilan ng naging kamatayan nito. Samantala, masayang masaya si McCoy nang sapitin ang bahay ng kaibigan. Pards! Pards, Abel! Pards! Asan kaya yun? Bakit walang sumasagot? Di kaya umalis siya? Ay nako, kainis naman talaga yun oh. Nalungkot si McCoy na hindi sumagot ang kaibigan, kaya naisip niyang wala ito sa kanilang bahay. Subalit nang aalis na sana siya at babalik na lang sa kanila, ay bigla niyang nakita na nasa likuran lang pala niya si Abel. Nagulat pa si McCoy. Uy Abel! Pards! Anong ginagawa mo dyan sa likod ko? Kau naman oh. Ikaw naman tinawag mo ako, di ba? Kaya lumapit ako sa'yo. Wala ka sa bahay niyo kanina eh. Kaya tinatawag kita. Wala talaga ako sa bahay kasi nga, nandito ako sa labas. May pinuntahan kasi ako kanina eh. Kaya pagbalik ko dito, nakita kita. Ayan. Akala ko, di na tayo makakapag-practice ngayon eh. Heto nga dala ko na rin yung trumpo mo kasi nga, alam kong darating ka. Ayos talaga, Pards. Boy Scout ka talaga. Aba oo naman. Siyempre, laging handa. Akala ko nga di na rin ako makakalabas kanina eh. Kasi hindi pumasok sa palaisdaan si Lolo Carido. Pero pumayag pa rin siya na lumabas ako para makapaglaro tayo. Alam niya kaya na trumpo ang paglalaruan natin?
Siyempre, hindi niya alam yun. Saka wala rin akong balak na sabihin sa kanya, no? Eh di kinuha na naman niya tong trumpo ko kapag nalaman niya. Bakit kasi ganun ang lolo mo? May galit yata sa trumpo. Ayaw na paglaruan mo. Kaya nga eh, ang sarap pa naman paglaruan ng trumpo, di ba? Sinabi mo pa. O ano, ready ka na ba, Pards? Siyempre, ready na ako para pag-aralan yung mga tricks na naisip natin. Gagamit tayo ng sinulid tapos bote tapos nakita ko pati baraha ginagamit din para dun paikutin ng trumpo. Oo, Makoy, tama ka. Lahat yan pagsasanayan natin para mapabilib natin yung mga judge, pati mga manonood kapag sumali tayo sa tournament. Ayos, tara na. Dun tayo sa lugar na walang ganong tao. Ayoko ng maraming storbo saka may ibang nanonood sa atin eh. Kaya dapat magtago tayo. Tama yun. At para hindi rin malaman ng lolo Karido mo. Nagtawanan na lamang ang magkaibigan. Sabay silang naglakad para magtungo sa lugar na walang ganong makakapansin sa kanila para doon magsanay ng mga tricks sa paglalaro ng trumpo. Hapon na nang matapos sa pagsasanay sina Makoy at Abel. Umuwi na ng bahay si Makoy. Nag-aalala siya dahil baka magalit ang kanyang lolo dahil natagalan siya bago umuwi. Malapit na siya sa kanilang bahay nang marinig niya na nagkakandaingay ang mga alagang baboy ng kanyang lolo. Naisip niya na hindi pa yun napapakain ng matanda. Hala, siguro masama pa rin ang pakiramdam ni Lolo Karido kaya hindi niya nabigyan ng pagkain ng mga baboy. Ako na lang ang magpapakain. Kumuha ng pagkain ng baboy si Makoy. Subalit nang magtungo siya sa koral na kulungan ng mga hayop, ay ganun na lamang ang pagkabigla niya. Teka, parang sumobra yata tong baboy na alaga ni Lolo. Ang alam ko 4 lang ang palakihin niyang baboy eh. Pero bakit naging 5? Hala, paano nangyari yun? Palaisipan kay Makoy ang bagay na yon. Kaya inisip niyang mabuti kung paanong naging 5 ang baboy na nasa loob ng koral. Di kaya may ibinigay na baboy kay Lolo tapos isinama niya rito? Pinagmasdang mabuti ni Makoy ang mga baboy na nasa kulungan. May napansin siyang kakaiba sa isang baboy na naroon. Nakatitig ito sa kanya at bahagyang namumula ang mga mata nito. Tila natatakot din ang ibang baboy kaya nag-iingay ang mga ito. Teka lang, napapabalita nga pala na may mga aswang na gumagala ngayon. Di kaya... Hala, di kaya isang aswang ang baboy na to? Pinanindigan ng balahibo si Makoy pero kailangan niyang maging matapang. Naisip niya ang asin at bawang ang maaaring gamitin na pangontra at panlaban sa aswang. Kailangan ko makakuha ng asin o kaya ay bawang sa loob ng bahay. Subalit nang aalis na sana si Makoy para pumasok sa loob ng bahay, ay biglang lumundag ang isang baboy papunta sa kanya. Tila aatakihin siya nun. Buti na lamang ay nakaiwas ang bata. Hindi siya nasunggaban ng baboy pero nabuwal siya at napaupo. Masama ang tingin ng baboy kay Makoy. Habang nakaupo sa lupa ang bata, ay isang bato ang nakapa niya at agad itong dinampot. Ramdam niya na muling aatake sa kanya ang nasabing baboy. Kaya binato niya yon. Tapul ang muka ng baboy at napaigik pa ito sa sakit ng tamaan ng bato. Nagalit ang baboy na tila gusto uli siyang atakihin. Subalit bago pa makalapit ang baboy kay Makoy ay isang malakas na sigaw ang narinig ni Makoy. Mula yun sa kanyang lolo Karido. Halimaw ka! Huwag mo lalapitan ang apo ko! Galit si Lolo Karido na nakatingin sa baboy. Hawak ni Lolo Karido ang isang sibat na ginagamit niya sa palaisdaan. Sige, subukan mo lapitan ang apo ko at ibabaon ko sa iyo ang sibat na ito. Nataranta ang baboy nang makita si Lolo Karido. Bigla itong tumakbo papalayo. Hindi na sinundan pa ni Lolo Karido, kundi agad nitong nilapitan ng apo na nakasalampak pa sa lupa. Apo, ayos ka lang ba? Opo, Lolo. Ayos lang po ako. Salamat po. Buti po dumating po kayo.
Nagising kasi ako at narinig ko nagkakandaingay ang mga baboy. Dan silipin ko, abay narito ka nga. Lolo, nagtataka nga po ako bakit 5 po yung baboy doon po sa kural eh. Hindi baboy ang isang yon, kundi isang aswang na nag-anyo ng isang baboy. Tama pala yung kutob ko. Aswang talaga siya. Buti na lamang at hindi pa niya nalalapa ang mga alaga kong baboy. Siguro gusto niyang gawing pagkain at sipsipin ang dugo. Totoo nga palang maaaring maging anyo na iba't ibang hayop ang aswang, Lolo, no? Kagaya ng minsan nakita namin ni Abel na naglalaro kami. Isang aswang na nasa anyo ng isang malaking ibon. Ano ka ba? Nakakita na rin kayo ng aswang? Nabigla si Makoy. Hindi na makapagkakaila. Nadulas na siya at hindi niya na mababawi pa ang kanyang sinabi. Opo, Lolo. Mabuti na lamang at walang masamang ginawa sa inyo. Wala naman po. Kaya nga po nagpapasalamat kami. Kaya nga kabilin-bilin ko sa yung bata ka. Huwag kang basta-basta na lang lalabas ng bahay. Lalo na ngayon na napakadelikado ng panahon. Nagkalat na rin ang iba't ibang uri ng nilalang. Mga kampon ng kadiliman na maaaring mambiktima at pumatay ng mga tao. Salamat po sa paalala niyo, Lolo. O siya, halika na. Pumasok na tayo sa loob ng bahay. Lo, kumusta na po pala ang pakiramdam niyo? Maayos-ayos na, apo. Mabuti naman po at magaling na kayo. Pumasok na ng bahay ang maglolo. Sa loob ng bahay, habang sabay na kumakain ng dalawa, ay napag-usapan nila uli ang tungkol sa aswang na nagkunwaring baboy. Ano po ba talagang kailangan ng mga aswang na yun, Lolo? Bakit po sila nang gaganon? Ang nais nila ay manggulo at maghasik ng lagim dito sa baryo. Ginagaya nila ang mga hayop dahil yun ang kanilang target. Sa ngayon, nagiging kontento pa sila sa hayop ang kanilang maging biktima. Kaya lamang, maaaring dumating ang oras na hindi na sapat sa kanila ang dugo at karne ng hayop. Ibig niyo po bang sabihin, posibleng tao na po maging biktima nila? Yun ang posibleng mangyari na totoong nakakabahala, apo. Naku po, kung gano'n na delikado pala tayo, Lolo. Tama ka. Kanina nga lang kung hindi ako dumating, aba, baka kwento ka na ngayon. Baka nabiktima ka na ng aswang. Subukan lang po talaga ng aswang na yun at lagot siya sa akin. Apo, hindi madaling kalaban ang mga aswang. Pero Chaklo, meron din po silang kahinaan. Oo naman, meron talaga. Kaya lamang, bilang tao, ay hindi natin mapapantayan ng kanilang kapangyarihan. Maliban na lamang kung meron din pambihirang katangian ang taong lalaban sa kanya. Sana, ako po yun, Lo. Yung meron akong pambihirang katangian. Ikaw na bata ka talaga, oo. Kung ano-ano sinasabi mo. Lo, gusto ko po magkaroon ng superpower. Saka, para po may pagtanggol ko rin ng mga tao sa pag-atake ng masasamang nilalang. Mukhang gutom ka pa rin, apo. Sige na, dagdagan mo pa ang pagkain mo. Pero wag masyado magpapakabundat at baka naman maimpatyo ka at sumakit ang tiyan mo. Pero Lo, pwede naman po ang ganun, di ba? May biglang dumating dito sa baryo natin na magiging tagapagtanggol para iligtas po ang mga taong gagawa ng masama ng mga kampo ng kadiliman. Pwedeng magyari yon. Wish ko po, ako na lang po talaga ang maging tagapagtanggol. Hala, sige na. Tapusin mo na ang pagkain mo. Kung ano-ano nang sinasabi mong bata ka. Samantala, sulyapan naman natin ang taong may kakaibang misyon sa Baryo Amorsolo dahil gagamitin niya ang trumpo tournament sa kanilang ibig mangyari. Nagsimula na ang registration para sa mga gustong sumali sa trumpo tournament. Anong balita, Pipoy? Inutusan kita para siyang mag-monitor noon. Marami naman po nagpapalista at gustong sumali, Boss Leopoldo. Magaling. Excited na rin po mga gustong sumali. Alam ko na magiging magandang palabas ito, Pipoy. Aba, dapat lang naman talaga, bossing.
Sa laki ba naman ang halagang ginastos mo para gawin ang trumpo tournament at maging ang mga papremyo? Dapat lang na maging magandang palabas ito. Kaya nga, naiinip na ako. Gusto ko nang hatakin ang araw ng piyesta sa baryong ito para sa trumpo tournament. Tapos bossing, ano pong plano nyo sa mananalo? Kukunin nyo po ba siya para magpalabas sa mga perya? Ako na ang nakakaalam doon, Pipoy. Ay, oo nga naman. Kayo na ang nakakaalam. Bakit kasi tinatanong ko pa? Ganyan ka naman talaga eh. Isa kang dakilang pakialamero. Di bale, bossing. Sabi mo nga, dakilang pakialamero. Eh di, ayos na rin yun. May dakila eh. Ay, nako. Mabuti pa ihanda mo na lang ang aking hapunan. Nagugutom na ako, Pipoy. Anong klaseng hapunan, bossing? Siyempre, yung espesyal. Aprobado, bossing. Kapag espesyal, alam ko na kung ano yun. Sariwang laman ng hayop na may isang pitsil na dugo ang espesyal na pagkaing inihanda ni Pipoy sa kanyang amo. Mula sa lahi ng mga aswang si Leopoldo, isang uri ng aswang na may kakayahang maging iba't ibang uri ng hayop. Siya ang bunga ng pinagsamang lahi ng aswang na asbo at hanagob, mga aswang na may pambihirang katangian mula sa pangkaraniwang aswang. Sa kanyang pagpunta sa baryo ni Lolo Carrido ay may mahalaga siyang misyon at hinahanap. Bahagi yun ng kanilang kultura bilang aswang at kailangang maibalik sa kanila dahil magbibigay yun lalo ng lakas at kapangyarihan. Naihanda na ni Pipoy ang pagkain ng kanyang amo. Gusto mo ba akong saluhan, Pipoy? Hindi na, bossing. Para lang sa inyong espesyal na pagkain na yan. Kailangan ko ng kasabay. Pero, bossing, busog pa ako eh. Busog o nandidiri ka sa aking pagkain? Pipoy, masanay ka na. Dahil malapit ka na ring maging katulad ko. Wala ka ng ibang mapupuntahan kundi kumain din ng ganitong mga pagkain. Kaya ngayon pa lang, ay sanayin mo na ang sarili mo. Saka na lang po, bossing, kapag talagang hinahanap na po ng panlasa ko at ng sikmura ko ang ganyang pagkain. Pero ngayon po, doon na lang po muna ako sa nakasanayan ko. Bahala ka, pero sayang ang pagkakataon na makakasalo mo ko. Bihira akong magyaya para sabayan ako sa pagkain, kaya mapalad ka sana. Ayos lang yun, bossing. Sige ho, magpakabusog na lamang po kayo. Tinalikuran na ni Pipoy ang kanyang amo. Alam niyang may lahi ng aswang ang kanyang amo, kaya nga lamang hindi pa siya kauri nito. Gayunpaman ay papunta na siya doon. Yun nga lang, hindi pa niya kayang kumain ng pagkaing espesyal na sinasabi ng kanyang bossing. Dahil maayos na ang pakiramdam ni Lolo Carrido, kaya kinabukasan ay pumasok na ito sa kanyang trabaho sa palaisdaan. Malaki ang pagkakangiti ni Makoy dahil malaya uli siyang makakaalis para makita ang kaibigang si Abel. Kaya naman, pagkaalis ng matanda ay agad na ring gumayak si Makoy para pumunta sa bahay ng kaibigan. Naghihintay na sa labas ng kanilang bahay si Abel nang dumating si Makoy. Ayos! Ang aga mo ngayong Padsa. Siyempre, excited ako eh. Ako rin. Magpaparegister tayo para makasali sa trumpo tournament. Okay, tara na. Baka mamaya di pa tayo umabot eh. Di ba huling araw na ngayon ng pagpapalista? Oo, aabot tayo. Huwag ka mag-alala. Magkasama ng lumakad ang magkaibigan upang magpunta sa lugar na malapit sa barangay kung saan naroon ang palistahan para sa mga nais sumali sa kontes. Humingi ng tag-isang form ang dalawang bata at sinulatan yun. Tinatakan ito ng babaeng nag-asikaso sa kanila, saka binigyan sila ng numero. Number 49 si Abel at number 50 naman si Makoy. Ibig lang sabihin ay ganun karami ang nais na sumali. Pero hindi lahat yun ay magpepresenta sa araw ng piyesta, kundi magkakaroon muna ng elimination para pumili ng 20 magpapakitang gilas
sa mismong kapistahan. Yun ang dapat pang paghandaan ng magkaibigan. Nang makauwi na sina Makoy sa bahay nila, dumaan muna siya sa may koral. Nag-alala na baka pinasok na naman ng aswang na nag-aanyong baboy at tirahin nito ang alaga ng kanyang lolo. Sabi pa naman ng lolo niya ay malapit na nitong ibenta ang kanyang mga alaga para maging pera na. Tsak madali niya itong maibibenta dahil malapit na ang pista sa kanilang baryo. Kailangan ng mga magkakarni ang baboy na kanilang ititinda. Dahil walang kakaiba sa kural nang dumating si Makoy at hindi rin nagkakandaingay ang mga baboy, kaya dumiretso na siya sa loob ng kanilang bahay. Pumasok sa kwarto ng kanyang lolo Carido. Magkaiba ang kwarto na kanilang tinutulugan. Akala kasi ni Makoy ay umuwi na ang lolo niya at nagpapahinga na. Subalit sa pagpasok niya sa kwarto ng kanyang lolo, ay agad na umagaw ng kanyang atensyon ang isang lumang baul. Mga lumang gamit yon ng matanda. Marahil nakalimutang ibalik mula sa pagkakakuha galing sa ilalim ng kamang tulugan. Dahil noon lang niya nakita ang lumang baul na yon, kaya nagka-interes si Makoy na buksan yon. Mga lumang gamit ng kanyang lolo ang una niyang nakita sa ibabaw ng baul. Inalis niya yon at isang itim na telang supot ang kanyang sunod na nakita. Makapal ang telang supot at mahigpit ang pagkakatali ng bukasan nito. Subalit pinagtiyagaan yung kalagin ni Makoy. Hindi siya makapaniwala nang makita niya ang laman ng itim na telang supot. Isa itong trumpo na may salitang kulay itim at puti na paikot sa ulo ng trumpo. May itinatagong trumpo si Lolo Carido? Yun ang namutawi sa labi ni Makoy. Bakit merong lumang trumpo na nakatago sa isang baul ang kanyang lolo? Ibig sabihin ay naglaro din ng trumpo nung kabataan niya ang lolo niya o kaya naman ay ang tatay niya. Lalong naguluhan si Makoy dahil bakit siya ay pinagbabawalang maglaro samantalang may trumpo palang itinatago ang kanyang lolo. Hinawakan niya ang trumpo at pinagmasdan niyong maigi. Maganda ang pagkakagawa nito at kung titignan ay kakaibang kahoy ang ginamit dito. Pero medyo magaan, hindi gaya ng trumpo na binili niya sa tito ni Abel. Tamang-tama to. Itong gagamitin ko sa elimination para sa tournament. Siguro naman ay hindi malalaman ni Lolo Carido na pinakialaman ko to. Ibabalik ko na lang kapag tapos ng tournament. Ayos! Inayos ni Makoy ang laman ng lumang baul. Ibinalik niya ang mga nilabas na gamit, maliban sa telang itim na pinaglagyan ng trumpo, maging ang trumpo mismo. Dahil gagamitin niya yon sa pagsali sa paligsahan, lalo na kapag napili siya sa 20 magpapakitang gilas sa darating na piyesta. Gabi na nang dumating ang kanyang Lolo Carido. Naamoy niya na amoy alak ito. Siguro nakipag-inuman bago umuwi. Nakapagluto na po ako ng hapunan natin, Lolo. Gusto niyo na po bang kumain? Ay, ikaw dalabaga kumain na po. Hindi na ako kakain. Ang gusto ko ay matulog na. Baka po magkasakit kayo, Lolo. Dapat po kumain po kayo kahit konti lang. Kumain na rin ako. Bago kami nagtagayan ng kasama ko sa palaisdaan. Saka konti lang naman ang ininom namin eh. Sige po, tumuloy na po kayo sa kwarto. Ako na lang po ang kakain. Nagtuloy na sa kanyang kwarto ang kanyang Lolo Carido. Nakahinga ng maluwag si Makoy dahil alam niyang hindi mag-uusisa si Lolo Carido. Lalong hindi niya mapapansin ang ginawa niyang pakikialam sa lumang baul nito. Nang makakain ay inayos na rin ni Makoy ang kanyang tutulugan. Tulog na ang lolo niya, kaya wala siyang makakakwentuhan, kaya kailangan na rin niyang magpahinga. Bukas ay kailangan nilang bumalik ni Abel para sa pagpili ng 20 magiging final contestant sa trumpo tournament. Walang ibang hangad si Makoy, kundi ang mapabilang siya. Hating gabi na at nasa kasarapan ng tulog si Makoy nang magising siya
at makarinig ng kakaibang ingay mula sa labas ng kanilang bahay. Pupungas-pungas na napabangon ng bata at sumilip sa bintana ng kanyang kwarto. Napasigaw ang bata nang pagbukas niya ng bintana ay isang nakakatakot na anyo ang nabungaran niya. Isang kakaibang nilalang yun, isang aswang na may nakakadiri at nakakatakot na anyo. Mula naman sa katabing kwarto kung saan natutulog ang kanyang lolo, ay nagising din ang matanda sa sigaw ni Makoy dahil din sa pagkagulat. Bumangon ang matanda at nagmamadaling pumasok sa kwarto ng apo dahil sa pag-aalala. Makoy, apo! Bakit ano nangyari sa'yo? Narinig ko sumigaw ka. Lolo, nagulat lang po ako. May nakita po kasi akong nakakatakot na nilalang pagbukas ko po ng bintana ng kwarto ko. Anong klaseng nilalang yon? Hindi ko po alam eh. Pero sa tingin ko po, aswang siya. Ano ka mo? Aswang? Opo, Lolo. Nakakatakot at nakakadiri po talaga ang itsura niya. Abang nag-uusap ang maglolo, ay minsan pa'y narinig nila ang ingay na galing sa labas. May kakaibang ungol at igik yun mula sa sinasabing aswang, ayon kay Makoy. Kaya sumilip na rin si Lolo Carido upang alamin kung ano bang nilalang ang naroon. Nakita nga ng matandang lalaki na hindi lang isa, kundi 3 aswang na lumilipad ang naroon sa labas ng bahay. Mga aswang na nag-anyong ibong panggabi ang naroon at nagbabantay at tila nag-aabang sa kung sino mang maaari nilang atakin sa labas ng bahay. Mga aswang nga sila, apo! Bakit nandito po sila sa labas ng bahay natin? At parang meron po silang inaabangan at hinihintay. Hindi ko rin alam, apo. Lolo, ano pong gagawin natin? Baka pasukin po tayo ng mga aswang na yun. Akong bahala. Ihahanda ko ang sibat na itinabi ko. Oras na sa pilitan silang pumasok dito sa bahay natin, ay matitikman nila ang tulis ng aking sibat. Magiging barbecue yung aswang sila. Subalit lumipas ang magdamag, hindi pumasok sa loob ng kanilang bahay ang nakitang aswang na gumagala sa labas. Kaya nga lamang ay naging palaisipan yun kay Lolo Carido. Ang pagkakaroon ng aswang na tila tumatambay sa labas ng kanilang bahay ay pagpapahayag lamang na mayroong bagay na humihila o nag-iinganyo para sa mga kampo ng dilim at manatili roon. Dapat niyang alamin kundi malalagay sila sa panganib ng kanyang apo o kaya namay dapat siyang maging alisto para sa anumang panganib na darating. Kinabukasan ay magkasamang nagpunta na sa barangay ang magkaibigan para sa pagsabak nila sa elimination ng mga kasali sa trumpo tournament. Dala ni Abel ang ipinatagong trumpo ni Makoy, subalit nang ibinigay na nito ang laruan sa kaibigan ay tinanggihan niya yun dahil iba daw ang trumpong gagamitin ni Makoy. Ano? Ayaw mong gamitin ang trumpo mo? Oo, Abel, may gagamitin na ako. Ang gara ng pagkakagawa, grabe. Nakita ko sa lumang gamit ng lolo ko. Heto, oh. May ganyan laruan si Lolo Carido? Oo, hindi ko nga alam kung bakit eh. Pero ito na lang ang gagamitin ko. Mas gusto ko to. Saka ang ganda kasi. Lalo na kapag pinaiikot ko na. Oo nga, ang gara nga niyan. Sana all, may lolo na may nakatagong trumpo. E di, ibabalik ko na to sa bag. Kasi hindi mo na to gagamitin. Oo, Abel, tago mo na lang muna uli. Pero teka, paano kung malaman ng lolo mo na nasa iyan at pinakialaman mo? Kaya nga dapat hindi niya malaman. Kundi lagot talaga ako. Baka magulpi pa ako nun. O tara na, baka magsisimula ng elimination para malaman na natin kung makakapasok tayo. Nang simulan na ang elimination ay nag-umpisa na ring kabahan si Makoy. Lalo na nang makita niya na mauhusay din ang kanyang makakalaban. Si Abel ay ganun din na abot-abot ang kanyang kaba dahil number 49 si Abel at si Makoy ay number 50 kaya ito ang unang sumalang. Malakas ang kabang nararamdaman nito kaya may mga naging sablay sa ipinakitang tricks. May hagis pa ng trumpo na hindi yun umikot kaya malamang na hindi na ito makakapasok sa finals. Nang si Makoy na
ang magpapakitang gilas ay matindi rin ang nararamdamang kaba. Parang may sumusuntok sa dibdib ni Makoy. Yun ang pakiramdam niya. Subalit nang simulan na niyang magpakitang gilas, ay maging siya man ay nagulat. Tila may sariling buhay ang trumpong gamit niya nang paikutin niya ito, dahil gumagawa ito ng tricks na hindi naman niya pinagsanayan. Kaya palakpakan ng ilan sa mga nanonood sa elimination. 2 tricks lang ang ipinakita ni Makoy at pinatigil na siya ng naroon. Ang sabi sa kanya ay ireserba na lang niya sa mismong kapistahan ang iba pa. Uy, narinig mo yun, Makoy? I-reserve mo na lang daw yung iba mo pang tricks. Oo nga eh. Dapat may isa pa ako. Ano ka ba? Okay na yun. Ang ibig sabihin nun, sure ka lang papasok sa finals. Kasama ka na sa magpapakitang gila sa piyesta. Uy, ayos yun. Pero teka lang ha, yung 2 tricks na ipinakita mo kanina, yung pagtalon-talon ng trumpo, tapos yung pinatulay mo sa mga daliri mo, di ba? Wala naman yun sa pinagpraktusan natin. Oo, di nga yun kasama. Kaya lang kanina kasi parang may sariling diskarte yung trumpo eh. Ano yun? May sarili buhay? Oo, Abel, parang ganun na nga. Kaya ako man nagulat talaga, Abel eh. Teka, mukhang kakaiba talaga yung nakita mong trumpo ha. Yan ang tunay na astig. Sana nga, ikaw na ang manalo, Makoy. Kasi sayang yung premyo. Sa 100,000 piso, biruin mo. Oo nga eh, iririgalo ko yun sa lolo ko kapag ako nanalo. Nang sabihin na ang mga pasado sa elimination at sigurado magpapasikat sa araw ng kapistahan ay kasama ang pangalan ni Makoy. Tuwang-tuwa ang bata pero naroon din ang lungkot dahil hindi kasama ang kanyang kaibigang si Abel. Sayang no? Sana ikaw din kasama sa finals para masaya. Ano ka ba? Okay lang yun, Makoy. May next year pa naman eh. Sasali na lang ako uli. Huwag ka nang malungkot. Pambira ka oh. Ayos lang ako. Saka laban natin to, Abel eh. 2 tayong nagsanay, di ba? Basta, Makoy. Pangako mo. Paghusayan mo ha. Pero nararamdaman ko. Alam mo, mananalo ka talaga, Pards. Kaibigan talaga kita, Abel. Kasi pinapalakas mo ang loob ko palagi. Ano ka ba, Pards? Nakita ko yung mga tricks mo kanina. Sabi mo nga parang may sariling buhay ang gamit mong trumpo, di ba? Kaya malaki ang pag-asa mong manalo. Sana totoo nga yan, Abel. Para matupad ang pangarap kong matulungan si Lolo. Siyempre, may balato ka rin. Yan ang pinakagusto ko sa lahat na sinabi mo, Pards. Yung ibibigay mong balato sa akin. Nagkatawanan na lamang ang magkaibigan. Ang kasabikan sa araw ng piyesta para sa gagawing pagpapakitang gilas ni Makoy ay magiging malaking hamon sa bata. Samantala ay silipin natin si Leopoldo na siyang utak ng gagawing trumpo tournament sa Barrio Amorsolo. Maging siya man ay sabik na rin sa magiging resulta ng kanyang proyekto. Ito na rin ang sasagot sa kanyang ginagawang paghahanap. Tiyakin mong nasabihan lahat ng may kinalaman sa trumpo tournament, Pipoy. Ayokong mapahiya ako sa mga tao. Bossing, naayos ko naman po lahat. Hindi lang basta maayos, Pipoy. Dapat walang maging problema. Bossing, matatanda na sila. Alam na nila kung ano ang kanilang gagawin. Basta, tiyakin mo na hindi rin magkakaroon ng gulo. Kaya lang, bossing, may nabalitaan ako. Medyo nag-aalala nga ako eh. Ano yon? Kasi bossing, may mga kauri kang nagsisimula ng gumala dito sa baryo. Hindi ko rin ganap na may paliwanag kung bakit. Samantalang wala ka namang kinalaman sa mga aswang na yun. Isa lang ang nakikita kong dahilan, Pipoy. Andito nga sa baryong ito at naaamoy nila ang amoy na yon. Ano, bossing? Naaamoy? Bakit? Marami bang mababaho at mga amoy aswang sa lugar na to? Tonto! Hindi yun ang ibig ko sabihin. Kundi yung matagal na naming hinahanap na mula pa sa aming mga ninunong aswang asbo at hanagob. Dito marahil yun matatagpuan. Pero kailangan ako makakuha nun at hindi ang ibang aswang.
kung bakit kasi hindi mo nalang sabihin sa akin kung ano yun para matulungan kita Pipoy, kilala ko ang likaw ng bituka mo. Hindi ka ng pakialamero, kundi mahilig ka ring manlamang. Kaya nga, hindi ko ipinagkakatiwala sa'yo ang paghanap nun. Pambihira ka naman, bossing. Nakakasama naman kayo ng loob. Wala akong pakialam kung sumama ang loob mo sa akin. Nagsasabi lamang ako ng totoo. Hindi nagustuhan ni Pipoy ang sinabi ng kanyang bossing. Talagang nasaktan siya at sumama ang kanyang loob. Matagal na akong naglilingkod sa kanya at naging tapat. Pero yung pala ay pinagdududahan pa rin niya ang katapatan ko. Ngayon, mas nakilala na kita ng gusto, bossing. Kaya magpasensyahan na lang tayo kung isang araw magbago ang isip ko. Kung anuman ang ibig sabihin ni Pipoy sa mga bagay na yon ay siya lamang ang nakakaalam. Iisa lang ang tiyak. Nagkaroon na ng lamat ang pagkakakilala at respeto niya sa kanyang bossing. Hanggang dumating ang pinakahinihintay na araw sa Baryo Amorsolo. Yun nga ay ang kapistahan. Masaya at abala ang mga taga-baryo. Mahalaga sa kanila ang okasyong yun dahil kapos man sila sa pang-araw-araw pagdating ng piyesta ay tinitiyak nila na meron silang maihahanda. Pinaghahandaan talaga nila ang araw na yon. Si Makoy ay kanina pa nakahanda. Ang isusuot niya sa gagawing pagtatanghal ay kagabi pa niya inilagay sa bag. Naghihintay na lamang siya na umalis ang kanyang lolo para pumunta sa palaisdaan. Narinig niya ang sinabi nito kagabi na kahit piyesta sa baryo ay mas pipiliin pa rin niya ang pumasok sa trabaho. Sayang kasi ang kanyang kikitain. Kaya nang makita ni Makoy na umalis ang kanyang lolo ay nagmamadali na rin siyang umalis. Dadaan siya sa bahay ng kaibigan dahil sasamahan siya ni Abel sa gagawin niyang pagsali sa paligsahan. Ang best friend niya, ang kanyang numero 1 supporter. Subalit nang makarating na si Lolo Carido sa palaisdaan, ay agad siyang nilapitan ng kanyang kasama. Niyaya siyang wag na munang pumasok, kundi ibibilin na lamang sa isa pa nilang kasama ang pag-aasikaso ng palaisdaan. Gusto kasi ng kanyang kasama roon na manood ng gagawing trumpo tournament. Dahil sa pakiusap at ginawang pag-aya kay Lolo Carido ay napapayag ito. Nagpaalam na sila sa kanilang kasama para manood sa gagawing contest sa araw ng kapiestahan. Gagawin ang pagtatanghal malapit sa barangay dahil doon din gumawa ng entablado. Ayon na rin sa pakikipag-usap ni Leopoldo sa kapitan ng baryo. Nag-umpisa na ang programa. Masaya at nagsisigawan ng mga tao na pare-parehong sabik sa ipapakita ng mga kalahok sa trumpo tournament. May isang espesyal na lugar para kay Leopoldo at sa kasama niyang si Pipoy. Kaya kitang-kita nila ang lahat ng kasali sa paligsahan. Isa-isa nang nagpakitang gilas ang mga kasali. Subalit, nang ang 15 kalahok na ang tinawag, nanlaki ang mata at gano'n na lamang ang pagkagulat ni Lolo Carido nang tawagin ang kanyang apong si Makoy. Mang Carido, di ba apo mo yun si Makoy? Oo, apo ko nga yun. Kasali pala siya Di mo nabanggit sa akin. Tapos ayaw mo pang manood para suportahan siya. Ang totoo hindi ko alam na kasali siya. Inilihim sa'yo? Oo, inilihim niya sa akin. Aba baka gusto kang sorpresahin. Haya na pala siya. Nasa gitna ng entablado. Mukhang pinaghahandaan niya ang kanyang mga ipapakita. Titig na titig si Lolo Carido sa apo na nasa gitna ng entablado. Hindi siya makapaniwala nang makita niya ang hawak nitong trumpo. Hindi maaari. Bakit niya pinakialaman yon? Paano niyang nalaman ang trumpo na itinago ko sa baol? Mang Carido, tignan mo. Ang husay pala ng apo mo Kakaiba ang mga tricks niya. Yung trumpong gamit niya parang kusang gumagalaw. May sarili atang buhay. Aba, kakaiban talaga. Hindi niya dapat kinuha ang trumpo na yon. Nagsisigawan ng mga tao. Tila bitin pa sila sa mga ipinakitang husay ni Makoy at kung paano niya
minamanipula ang trumpo sa kanyang mga kamay. Kaya humingi pa ang mga tao ng karagdagang tricks mula kay Makoy. Wala namang kahirap-hirap si Makoy sa mga tricks na ipapakita dahil nga sa bawat pagpapaikot niya ng trumpo ay may ginagawa itong nakakamanghang bagay. Sa lugar na kinaroroonan ni Leopoldo at Pipoy ay nanlalaki ang mga mata ng lalaking nagpasimuno ng paligsahan. Nakatutok ang mga mata niya kay Makoy at sa ginagamit niyang trumpo upang gumawa ng iba't ibang tricks. Bossing, ang husay ng bata oh. Kakaiba siya. Hindi siya pangkaraniwan. Nakikita ko, Pipoy. Kaya huwag kang istorbo sa panonood ko. Sinasabi ko lang naman, bossing eh. Huwag naman mainit ang ulo nyo. Sinisira mo ang konsentrasyon ko. May iniisip ako. Kaya huwag kang istorbo. Manahimik ka na lamang dyan. Di manahimik. Masyado naman kayong high blood, bossing. Ang sabi ko, manahimik ka. Kung ano-ano pa sinasabi mo. Ganap na itinikom ni Pipoy ang bibig niya. Sa isip-isip niya ay talagang nakakapikon na ang kanyang bossing. Nanginig na ang kanyang katawan sa inis. Nakakuyom na rin ang palad nito na para bang gusto niya nang manuntok. Pero pinipigilan pa rin niya ang sarili. Dapat niyang makontrol yon dahil ayaw niyang gumawa ng eksena. Habang nagsisigawan ng mga tao dahil sa kakaibang palabas na ginagawa ni Makoy, ay aliw na aliw din ang bata dahil hindi rin siya makapaniwala sa mga nangyayari. Hala, kakaiba talaga ang trumpo ni Lolo Carrido. Ang astig, ang husay. May sarili nga siyang buhay, kusang gumagalaw, kusang nagpapakita ng kakaiba sa mga tao. Ang angas ng trumpo ko! Samantala, mula sa mga nanonood kung saan naroon si Lolo Carrido at abot-abot ang kaba na nararamdaman dahil maling-mali ang ginawa ng kanyang apo. Hindi niya dapat pinangasang pakialaman ang trumpong matagal na panahon na niyang itinago. Gustong lumapit ng matandang lalaki sa entablado para pigilan ng apo sa ginagawa at kunin na rin ang trumpo. Kaya lamang ayaw niyang pag-initan ng mga tao na nasisiyahan at nag-e-enjoy sa nangyayaring palabas. Isa pa, masisira din ang naturang paligsahan kapag nakialam siya. Kaya lang maya-maya pa ay nakaramdam ang mga tao ng tila kakaibang ugong at ingay. Ingay yun papalapit sa pinagdarausan ng paligsahan. Maya-maya pa ay lumitaw galing sa iba't ibang direksyon ang mga kakaibang uri ng maligno. Naroon din ang mga uri ng aswang na umatake sa mga taong nagkakatipon sa lugar ng paligsahan. Hindi magkamayaw sa sigawan ang mga tao na inatake ng iba't ibang uri ng kampon ng kasamaan. Dahil sa pangyayaring yon ay isang bagay lamang ang agad na pumasok sa isipan ni Lolo Carrido. Kailangan niyang puntahan ang kanyang apong si Makoy upang ilayo at iligtas. Kaya naging mabilis ang pagkilos ng matandang lalaki. Halos banggain ng mga taong nakaharang sa kanya. Marating lang kagad ang entablado kung saan naroon ang kanyang apo. Alam niya ang dahilan ng biglang pagdating ng mga iba't ibang kampon ng kadiliman. Kanya-kanya naman ng hanap ng kahit na anong sandata ang mga taong naroon upang harapin ng mga aswang at maligno na umaatake. Sa isang bahagi ng entablado na kinaroroonan ni Leopoldo, walang nakakapansin sa kanya na kampante siyang nanonood sa kaguluhang nangyayari. Kasiyahan ang hatid nun sa kanya, subalit hindi siya maaaring magtagal doon, kaya biglang nagbago ang anyo nito at naging isang itim na ibon at lumipad papalayo. Naiwan naman doon si Pipoy na nakikipagpambuno sa mga dumating na aswang. Wala siyang kaalam-alam na wala na ang kanyang amo. Nang makalapit naman sa may entablado si Lolo Carrido, ay nagmamadaling tinawag ang apo na agad naman siyang narinig. Makoy! Dito! Halika, bilisan mo! Lolo Carrido! May halong kaba at takot na nakita pala siya ng kanyang lolo sa ginawang palabas. Pero dahil sa nangyayaring kaguluhan, ay halos lundagin na ng bata ang entablado
upang sumama sa kanyang lolo. Nagmamadaling hinawakan ng matanda ang braso ng apo at humanap ng madadaanan upang makalayo sila sa entablado. Dito tayo dumaan, Makoy. Bilisan mo! Opo, Lolo! Nagmamadali ang maglolo na tumakbong papalayo. Kailangan nilang makatakas sa lugar na yon at maiwasan ang mga nilalang na nanggugulo at handang pumatay sa mga tao. Nang nakakalayo na ang maglolo, ay naramdaman nilang may nakasunod sa kanila. Kaya saglit na huminto ang mga ito upang alamin kung ano yon. Sa paglingon nila ay isang sigbin na alaga ng aswang ang nakasunod sa kanila. Huminto rin ang sigbin nang huminto sila sa pagtakbo. Umaatungal at nakabuka ang malaking bibig nito habang ang malagkit na laway ay patuloy sa pagtulo. Lolo! Anong hayop po yan? Parang ulol na aso, pero mas nakakatakot. Sigbin ang tawag dyan na po. Ang alagang aso ng aswang. Ano pong gagawin natin? Susugurin niya po tayo. Ang trumpo akin na. Ibigay mo sa akin. Alam ko na pinakialaman mo ang nakatago kong trumpo. Wala nang naging tanong pa si Makoy. Kinuha niya sa belt bag na nakasabit sa kanyang bewang ang trumpo at ibinigay yon sa kanyang lolo Carido. Agad naman yung kinuha ng matanda. Iniikot ang tali sa trumpo at inihagis yon malapit sa sigbin na nakaambang sumugod sa kanila. Mabilis na umikot ang trumpong inihagis ng matandang lalaki. Sa pag-ikot ng trumpo ay may liwanag na lumitaw mula sa umiikot na laruan at ang liwanag ay tila may maliliit na solidong bagay na tumitilapon na katulad ng maliit na bituin. Tumama ito sa sigbin, kaya naman lalong pumalaw ang alaga ng aswang dahil nasasaktan ito. Dahil doon ay hindi makalapit sa kanila ang halimaw. Umurong ito at tuluyang tumakbo papalayo. Lolo, natakot po ang sigbin. Natakot po siya. Hindi niya kaya ang inilalabas na liwanag ng trumpo. Kung magtatagal pa siya, maaari siyang mamatay. Lumapit si Lolo Carido sa umiikot pang trumpo. Subalit wala na ang liwanag nito. Idinikit ng matanda ang kamay sa trumpo at nagawa niyang palipatin ito sa palad niya habang umiikot. Nang nasa palad na, ay saka itinikom ang kamay para huminto ang trumpo sa pag-ikot. Wow! Ang galing niyo po, Lolo Carido! Halika, umuwi na tayo, Makoy. Dahil meron tayong dapat pag-usapan. May dapat ka ring ipaliwanag sa akin. Napalunok na lamang si Makoy. May diin ang pagkakabitiw ng salita ng kanyang lolo, kaya ramdam niyang may sama ito ng loob sa kanya. Dahil yun sa pagsisinungaling niya at pakikialam sa mga gamit na hindi nagpaalam. Lalo na ang pagkuha sa itinatagong trumpo. Nang makarating na sa kanilang bahay ang maglolo, ay tahimik lang si Makoy. Nakikiramdam sa kanyang lolo hanggang sa binasag na ni Lolo Carido ang katahimikan sa pagitan nila. Anong kalokohan ang ginawa mo, Makoy? Pinagbawalan na kita maglaro ng trumpo, di ba? Tapos wala pala akong kamalay-malay na patuloy ka pa rin sa paglalaro. At nagawa mo pang sumali sa kompetisyon na yon. Sorry po, Lolo. Gusto ko lang po talaga ang paglalaro ng trumpo eh. Saka masaya po ako kapag nakapagtrumpo. Kaya pasensya na po kayo sa akin kung naging matigas po ang ulo ko at di ko po kayo sinunod. Hindi lang yon, kundi nagawa mo pang pakialaman ang mga lumang gamit na nasa ilalim ng aking kama. Kinuha mo pa ang lumang trumpo na naroon. Sobra na tong ginawa mo. Eh kasi po, Lolo, naisip ko po na yun ang gagamitin ko po sa contest. Kasi po maganda po ang pagkakagawa eh. Saka ang gaan gamitin. Gusto ko po kasi manalo. Malaki po kasi ang premyo. Kung manalo po ako dun, ibibigay ko po sana sa inyo. Para po hindi na kayo magtrabaho sa palaisdaan. Pwede po kayong mag-business gaya po ng sinabi nyo. Kaya po ayun, nagpumilit po akong sumali. Kaya lang, hindi po natapos yung contest eh, dahil po may gulong nangyari. Tama ka. Dahil sa mga kampon ng dilim na sumalakay at handang pumatay ng mga kababaryo natin. Sana lang,
Walang ganong napahamak sa nangyari kanina. Wala pa tayong balita. Gustong-gustong mainis ni Lolo Carido sa apo niya. Kaya lamang tila naibsan ng galit niya dahil sa sinabi ng bata. Para sa kapakanan pala niya ang iniisip nito dahil nga nahihirapan na siyang magtrabaho sa palaisdaan. Ibig ni Makoy na matulungan ang Lolo Carido niya at pagaanin ang buhay nito. Pero Lo, may tanong lang po ako sa inyo. Huwag po sana kayong magagalit sa akin ha. Ano ba yon? Bakit po meron kayong trumpo dun sa inyong lumang baul? Dati po ba kayo naglalaro nun trumpo, Lolo? Mahilig din po ba kayong gumawa ng mga tricks? Pero bakit niyo po ako pinagbabawalang maglaro kung mahilig din pala kayo sa trumpo? Saglit na natahimik si Lolo Carido. Marami itong tanong. Kailangan niya nang sabihin sa apo ang dahilan. Wala na siyang lusot para itago pa yon. Kaya minsan pang bumalik sa alaala ng matandang lalaki ang isang pangyayaring nais niya na sanang ibaon sa limot. Dahil nga mabigat sa dibdib na balikan ang tungkol sa nakaraang yon. Gaya ni Makoy ay mahilig din sa paglalaro ng trumpo ang tatay niyang si Dario nung kabataan pa nito. Si Dario ay anak ni Lolo Carido. Hanggang sa mag-asawa ay nanatiling libangan ito ni Dario at mahilig rin sumali sa iba't ibang paligsahan na may kinalaman sa trumpo. Si Lolo Carido ang nagturo sa anak at ipinasa rin niya ang trumpo na minanapa niya sa kanya namang ama na galing din sa mga ninuno. Subalit ang naturang trumpo ay meron palang nakatagong kwento. Hindi lamang ito isang pangkaraniwan trumpo, kundi meron tong taglay na kakaibang lakas at kapangyarihan. Sa madaling salita, ay mahiwaga ang trumpong minanapa ni Lolo Carido sa kanyang mga ninuno. Yun nga lang, mapait ang naging karanasan ni Lolo Carido at ng anak niyang si Dario sa trumpo na yon. Galing ng gabing yon sa isang kompetisyon si Dario kasama ang asawa nito. Siya ang nanalo at nag-uwi ng malaking halaga. Ang trumpo na ibinigay ni Lolo Carido sa anak ang nagpanalo dito. Kaya nga lang, ang tanging alam noon ni Lolo Carido ay kakaiba lang ang trumpo at swerte ang dala sa kanila. Ngunit ang katotohanan ay may dala rin itong kamalasan na hindi nasabi sa kanya ng kanyang nuno na nagpasa nito. Dahil ang nasabing trumpo ay may kakayahang gisingin ang mga natutulog na maligno at nanghahalina sa mga aswang. Sila man ay nais makuha ang trumpo dahil sa pambihira nitong kakayahan na magpapalakas sa kanila. Huli na nang malaman yon ni Lolo Carido. Kaya dahil sa pag-iingat ni Dario sa trumpo ay nanganib ang buhay nito. Napatay ito ng isang malakas na aswang na siyang nagka-interes sa trumpo. Kasamang namatay ang asawa ni Dario na si Marina, ang nanay ni Makoy. Subalit hindi nakuha ng aswang ang trumpo dahil bago pa kunin ng aswang ay nasunggaban na ito ni Lolo Carido na siyang ginamit din na matanda upang labanan ang halimaw. Ang bawat pag-ikot ng trumpo ay nagbibigay ng liwanag na pumapatay sa mga kampon ng kadiliman. Ang pag-ikot nito ang nagsisilbing buhay sa trumpo. Subalit kapag hindi ito umiikot ay pangkaraniwang trumpo lamang na maaaring makuha ng kahit na sino, lalo na ang mga nilalang na mula sa kadiliman. Kaya mula nang mapatay ng aswang ang anak na si Dario at ang asawa nito, naiwan na kay Lolo Carido ang pangangalaga sa apong si Makoy. Napagdesisyonan niya ring itago na lamang ito at balutin sa itim na tela na merong orasyon upang hindi ito makuha ng kung anong nilalang. Hindi rin makakahikayat dahil sa pagkakabalot nito sa telang may orasyon. Kaya lamang nang alisin ito ni Makoy sa loob ng itim na tela, yun na rin ang pagkakataon upang makahikayat ng mga kampon ng kadiliman ang nasabing trumpo. Natapos ang alaalang yon ni Lolo Carido. Naipaliwanag niya sa apo ang tungkol sa lihim na bumabalot sa trumpo, kung bakit niya ito itinago. Naku, paano na po ngayon yan, Lolo Carido?
Marami nang gumagalang aswang at mga maligno dito sa baryo natin dahil po sa trumpo. Alam na po nila na ginamit na uli at natanggal sa telang may orasyon. Kaya nga talagang nasa panganib tayo, Apo. At ang tanging makakalipol sa mga yon ay ang mismong trumpong kinuha mo sa lumang baol. Lolo Carido, ano pong gagawin natin? Labag man sa loob ko, kailangan mong ipagpatuloy ang paggamit sa trumpo para lipulin ang mga kampo ng dilim na ngayon ay nabulabog ng trumpo na yon. Huwag po kayo mag-alala, Lolo Carido. Alam ko po nakakayanin natin. Saka, hindi niyo po ako pababayaan, di po ba, Lolo? Samantala, sa lugar ni na Leopoldo, ikinatuwa pa nito ang kaguluhang nangyari sa kompetisyon dahil alam na niya kung saan makikita ang kanyang hinahanap. Kaya agad nitong inutusan si Pipoy. Ipinahahanap niyo po ang bahay ng batang mahusay sa trumpo? Oo, Pipoy. Dahil hawak niya ang hinahanap ko. Bossing, yung trumpo po ba ang tinutukoy niyo? Oo, at kailangan ko yon. Bakit po, bossing? Bumabalik ka na ba sa pagkabata kaya gusto mong makuha sa kanya ang trumpo? Kung gusto niyo po, gagawa ko na lang kayo ng katulad nun. Kaya ko pong gumawa ng trumpo eh. Hangal! Ano ba sinasabi mo, Pipoy? Sundin mo na nga lang ang utos ko. Ang dami po ang sinasabi. Bossing, hinay-hinay lang kayo sa pag-utos. Saka, tama naman ang pagsinghal mo sa akin. Sumusobra na rin kayo, aba. Bakit, Pipoy? Gusto mo naman lumaban sa akin? Hindi mo susundin ang utos ko. Sabihin mo lang, dahil ngayon din ay may mangyayari sa'yo. Biglang tumahimik si Pipoy. Mahirap na, baka tuluyan talaga siya ng kanyang bossing. Pero pikon na rin siya sa pangmamaliit nito. Ang nais kasi ni Leopoldo ay agad na malaman ang bahay ni Makoy dahil siya mismo ang lalakad para kunin ang trumpo na matagal na niyang hinahanap. Ang trumpong hawak ni na Lolo Carido, ang bagay na inaasam ding makuha ng mga aswang dahil sa kapangyarihang kaya nitong ibigay. Kung ito ang maaaring lumipol sa kanila, ito rin ang maaaring magbigay sa kanila ng pambihirang lakas dahil maaaring sumunod ang trumpo sa utos ng taong nag-iingat dito. Kahit masama man ang loob ni Pipoy sa kanyang bossing, ay wala siyang nagawa kundi ang sundin ito. Ipinagtanong-tanong at hinanap niya ang bahay ng batang si Makoy. Dahil naman kilala sa baryo Amor Solo ang maglolo, kaya agad itong natuntun ni Pipoy. Sa pagbabalik niya ay ipinaalam yon kay Leopoldo. Sa wakas, makukuha ko na rin ang trumpong matagal ko nang hinahanap. Kapag nasa kamay ko na yun, wala nang maaaring tumalo pa sa akin dahil magiging sunod-sunuran sa akin ang trumpo sa bawat pagpapaikot na gagawin ko sa kanya. Kapangyarihan, lakas at tagumpay ang ibibigay nun sa akin. Bossing, anong nakakatawa? Ayan ka na naman. Pinakikialaman mo na naman ako. Bossing, nagtatanong lang naman ako eh. Sabi ko nga sa'yo, ayokong pinakikialaman ako. Napupuno na ako sa'yo, Pipoy. Ako rin po, bossing. Punong-puno na ako sa'yo. Ano ngayon ang ibig mo mangyari? Teka, ano yung hawak mo, Pipoy? Napapagod na rin ako sa mga utos mo. Tapos, nilalait mo pa rin ako. Kaya oras na para tapusin ka. Kaya hindi na mangyayari ang inaasam mo. Hindi mo makukuha sa bata ang trumpo. Dahil matatapos ka na, Leopoldo! Ang lakas ng loob mong pagbantaan ako. Ibaba mo ang kampilang hawak mo, hayop ka! Ibababa ko lang ito. Kapag napatay kita, yun ang dapat sa isang amo na hindi marunong rumespeto sa kanyang alagad. Tiyak na mapapatay kita dahil gawa sa pilak ang kampilan na to na kayang pumatay ng aswang na kagaya mo. Dahan-dahang lumapit si Pipoy kay Leopoldo. Umuurong naman ang huli dahil alam niyang hindi nagbibiro ang kanyang kanang kamay. Subalit bago pa tuluyang makalapit si Pipoy kay Leopoldo, wala siyang kamalay-malay na may sumulpot na sigbin galing sa kanyang likuran. Nakawala ang alagang sigbin ni Leopoldo. Bigla siyang nilundagan at inatake.
Paulit-ulit na kinagat ng sigbin ang leeg ni Pipoy hanggang sa mawakwak ang leeg nito at kumalat ang dugo sa sahig. Maging ang muka ay hindi tinigilan. Sinakmal ang muka nito hanggang sa tuluyang mawasak at ganap na mamatay si Pipoy. Kitang-kita ni Leopoldo ang ginawa ng alaga niyang sigbin sa kanyang kanang kamay. Walang kwentang alipin. Isa kang taksil. Kaya tama lang yan sa kagaya mo. Dapat ka lamang mawala, Pipoy. Nang matiyak ng sigbin na wala ng buhay si Pipoy, lumapit ito kay Leopoldo. Hinawakan at hinaplos-saplos nito ang ulo ng sigbin. Saka inutusan na bumalik sa kulungan ito. Isa lang ang ibig sabihin nun. Taglay ni Leopoldo ang kapangyarihan upang pasunurin ang mga aswang at iba pang kampon ng dilim. Higit pa ron ang kaya niyang gawin kapag napasakamay na niya ang trumpong iniingatan ni Lolo Carido. Samantala, nang sandali rin na yon, pagkatapos na ipaalam ni Lolo Carido sa kanyang apo ang tungkol sa mahiwagang trumpo, ay naghanda na sila. May mangyayari po ba, Lolo Carido? Kaya dapat nakaredy tayo? Oo, Makoy. Yun nangyari sa may barangay. Ang pagdating ng mga aswang at iba pang maligno. Tsak masusundan yon. Hindi sila titigil para hanapin ang trumpo. Sabi ko nga sa'yo, mula nang gamitin mo uli ang maiwagan laruan, ay humikayat na yon ng mga kampon ng kadiliman. Kailangan hindi sila magwagi, Lolo. Kundi marami mapapahamak kapag nakuha nila ang trumpo. Kaya nga, pagandaan mo rin ang pagsalakay nila. Wag na wag mong ibibigay ang trumpo. Sa'yo ko ipinapaubaya ang paggamit sa trumpo. Lalo na't ikaw ang gumising sa natutulog nitong kapangyarihan dahil ginamit mo roon sa paligsahan. Maya-maya lang ay may tumawag mula sa labas ng bahay. Tinawag nun ang pangalan ni Makoy. Apo, naririnig mo ba yon? May tumatawag sa'yo. Si Abel po yun, Lolo Carido. Bakit kaya? Lumabas ang maglolo para harapin ang kaibigan ni Makoy. Magandang araw po, Lolo Carido. Uy, Makoy! Pards, salamat naman at ligtas ka rin. Oo naman, Pards. Ako pa ba? Siya nga pala, may kasama ako. Gusto ka daw makausap kasi may dalang swerte sa'yo ng lolo mo. Magandang araw po sa inyo, Lolo. Lalong-lalo na sa'yo, Makoy. Tama ba? Makoy nga ba ang pangalan mo? Opo, sir. Teka po, parang nakita ko na po kayo ah. Teka, saan nga ba? Sa contest, tama. Doon po sa paligsahan. Nakita ko na po kayo doon. Tama ka. Ako nga pala si Leopoldo at ako ang organizer ng Trumpo Tournament at sa akin manggagaling ang premyo. Bakit po kayo nandito, sir? Ano po ba ang sadya nyo? Lolo, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na ang apo niyong si Makoy ang siyang nanalo sa contest. At syempre, mapupunta sa kanya ang premyo. Wow! Astig! Ayos na ayos yun, Pards! Congrats sa'yo ah! Talaga po, Sir Leopoldo. Malaking tulong po sa amin ni Lolo Carido ang premyo na yun. Maraming salamat po. Kaya nga lang, hindi ko dala ang premyo ngayon, kundi naroon sa aking bahay. Para makuha niyo yon, kailangan niyo sumama sa akin. Dapat niyong dalhin ang trumpong ginamit mo, Makoy. Sandali lamang. Para saan? Ba't kailangan dalhin pa ang trumpo? Para po sa picture. Dapat sa pagtanggap ni Makoy ng premyo, ay hawak din niya ang kanyang laruan trumpo. Mahalaga po na nakikita rin yun sa picture. O paano po? Tara na, at naghihintay ang sasakyan natin. Bago sumama ang maglolo, ay bumalik muna sila sa loob ng bahay para kunin ang mahiwagang trumpo na nasa isang belt bag. Kinuha yun ng bata at inilagay sa bewang. Subalit hindi maalis kay Lolo Carido ang pagkabahala. Bakit po, Lo? May problema po ba? Iba ang kutob ko sa Leopoldo na yun na po. Parang may kakaiba sa kanya. Si Lolo talaga oh. Sayang naman po yung premyo. Sabi naman niya, ako ang nanalo eh. Kaya dapat makuha natin ang premyo. Oo naman. Pero ingatan mo mabuti ang trumpo. Sabi ko nga sa'yo,
Iba ang kutob ko sa Leopoldo na yon. Opo, Lolo. Ako pong bahala sa trumpo. Ang mahalaga po ay makuha po natin ng premyong para sa akin dahil magiging malaking tulong po yun. Sumama na ang maglolo kay Leopoldo. Sumakay na sila sa isang itim na kotse na si Leopoldo ang nagmamaneho. Wala na ang alalay niyang si Pipoy dahil tinapos niya na ang pagiging pakialamero nito. Habang tumatakbo ang kotse ay dumaan ito sa liblib at may matataas na kahoy. Nakikiramdam ang maglolo habang nasa loob ng sasakyan. Hanggang sa biglang huminto ang sinasakyan nila. Sir Leopoldo, ano po nangyari? Bakit po kayo huminto? Nagkaroon ng problema ang makina. Malayo pa po ba tayo? Malapit na sana eh. Kaya lamang nagkaroon ng aberya. Sandali lang. Titignan ko lang ang makina. Subalit hindi bumaba si Leopoldo. Tahimik lang itong nakatingin sa labas ng kotse. Akala ko ba kailangan mong tignan ng makina? Bababa rin ba kami? Bago pa yun sagutin ni Leopoldo, ay bigla nang nagbago ang anyo nito. Naging isang aswang, isang mapanganib na halimaw. Matalim ang mga mata, lumaki at nagkaroon ng tulis ang mga tenga, at napuno ng matatalas na ngipin ang bibig nito. Wala na kayong kawala ngayon. Akin na trumpo. Ibigay niyo sa akin yan. Mabilis ang naging kilos ni Makoy. Agad niyang nabuksan ang kotse. Subalit naiwan sa loob si Lolo Carido. Nakulong sa loob ng kotse si Lolo Carido. Baka patayin siya ni Leopoldo na naging isang aswang. Kailangan mabuksan ko ang kotse. Hala, hindi ko mabuksan ang kotse. Nakalak na. Natataranta na si Makoy dahil alam niyang nasa panganib ang buhay ng kanyang Lolo Carido. Agad niyang naisip ang dala niyang trumpo na nasa kanyang dalang belt bag. Hinuha yun ni Makoy. Inikot niya ang tali sa trumpo at ibinato yun sa unahang bintana ng kotse. Nabasag ang salamin nun at ang trumpo ay bumagsak sa front hood ng kotse at umiikot yun. Naglabas ng kakaibang liwanag ang trumpo at sumilaw yun sa aswang na nasa loob ng kotse. Nagalit at nagwala ang aswang dahil hindi niya kaya ang liwanag na inilalabas ng trumpo. Kaya napilitan itong lumabas ng kotse. Pilit nitong inaabot ang umiikot na trumpo. Kaya lamang tuwing pagtatangkaan niya itong hawakan ay tila napapaso siya sa liwanag. Hindi ko magawang hawakan ng trumpo. Paano ko ito makukuha? Sige, may wagan trumpo. Magpatuloy ka na sa pag-ikot para matapos na ang kasamaan ng halimaw na yan. Samantala, nagpumilit namang makalabas ng kotse si Lolo Carido nang mawala sa kanya ang atensyon ng aswang dahil sa liwanag na nagmumula sa trumpong umiikot. Agad siyang nilapitan ni Makoy upang tulungang makalabas ng kotse ang kanyang lolo. Habang umiikot ang trumpo, ay iba't ibang ingay ang naririnig sa paligid ng lugar na kinaroroonan ni Makoy. Hindi sila makapaniwala nang igala niya ang kanyang paningin. Maging si Lolo Carido ay gulat na gulat din dahil napapaligiran sila ng iba't ibang uri ng kampon ng kadiliman. Nahikayat ng umiikot na trumpo ang mga nilalang mula sa kadiliman na namamahay sa paligid ng lugar na kanilang kinaroroonan. Maging ang mga aswang na kapanalig ni Leopoldo ay naroon na rin. Hindi ito maaari. Napakaraming mga kauri ko nandito. Bukod pa sa iba pang maligno. Sila man ay nagkaka-interes na makuha ang mahiwagang trumpo. Hindi pwede yun. Sa akin lamang dapat mapunta ang mahiwagang laruan. Sa akin lang! Dahil alam ni Leopoldo na malakas siya, dahil bunga siya ng dalawang uri ng aswang, ang aswang asbo at aswang hanagob, kaya hinarap niya ang mga aswang na naroon. Alam ko ang pakay nyo, pero huwag niyong subukan, dahil para sa akin lang ang mahiwagang trumpo. Para sa akin lang! Biglang sinalakay ng aswang na si Leopoldo ang mga kauri niyang kampon ng kadiliman. Subalit hindi nagpatalo ang mga aswang na kanyang inatake. Patuloy naman sa pag-ikot ang mahiwagang trumpo
at ang liwanag ay sumisilaw sa mga nilalang ng kadiliman na naroon. Pinupukol nila yon upang huminto sa pag-ikot. Dahil sa paghinto nun ay matitigil din ang paglabas ng kakaibang liwanag. Nang mga sandaling yun ay nasa isang tabi lang ang maglolo na nakatingin sa mga nangyayari. Noon lamang sila nakakita ng ganung uri ng mga nilalang. Sila ang mga nag-aaway at nagbabangayan para sa mahiwagang trumpo. Lolo, ano pong gagawin natin? Lahat po sila ay gustong makuha ang trumpo. Oo, Apo. Dahil sa pambihirang lakas at katangian na taglay ng trumpo na kanilang mapapakinabangan. Lolo, tignan niyo po. Bumabagal na po ang trumpo sa pag-ikot. Agapan mo, Apo. Kapag ganap ng bumagal ang trumpo, kunin mo agad at muli mong itali ang lubid para paikutin yon. Hanggang umiikot ang trumpo, ay hindi nila makukuha yon dahil ang liwanag ay sisilaw sa kanila. Opo, Lolo. Nang ganap ng bumagal ang pag-ikot ng trumpo, ay agad itong sinunggaban ni Makoy. Mabilis niyang itinali sa trumpo ang tali nito upang paikutin. Gaya ng dapat mangyari, mas naging mabilis ang pag-ikot nito dahil tila nagkakaroon ng sariling buhay ang trumpo kapag ito ay mabilis na umiikot. Kaya lumulutang ito sa ere. Lolo, tingnan niyo po. May sariling galaw po ang trumpo. Dahil alam niyang may masasamang nilalang na narito, kaya kusa itong gumagalaw sa kilos na gusto niya. Bumilis ng bumilis ang pag-ikot ng trumpo habang ito'y nasa ere. Naglalabas din yun ng liwanag. Nasisilaw ang mga aswang at iba pang maligno, subalit hindi sila umaalis sa kanilang kinaroroonan. Nagpatuloy sa pag-ikot ang trumpo. Lalo pang bumilis ito na halos hindi na makita. Kasabay ng mabilis na pag-ikot ng trumpo ay biglang tumatama sa mga kampon ng kadiliman. Napasigaw ang mga ito. Inisa-isa nito ang mga halimaw. Hindi kayang umiwas ang mga ito dahil sa bilis ng pag-ikot at biglang pagtama sa kanila. Lolo, natataranta na po ang mga aswang at maligno sa ginagawa po ng trumpo. Alam kong may iba pa siyang gagawin na po. Yun ang aabangan natin. Hindi nga tumigil sa pag-ikot ang trumpo. Lalo pa itong bumilis at ang mabilis na pag-ikot ay lumikha ng hangin na gaya ng sa ipo-ipo. Malakas ang umiikot na hangin at isa-isang tinatangay ang mga kampon ng kadiliman na naroon, kasama si Leopoldo. Hanggang ang mga nilalang ng dilim ay sama-samang umiikot at sumasabay sa pag-ikot ng trumpo. Isang malakas na ipo-ipo ang nilika ng mahiwagang laruan. Ang malakas na hangin na patuloy sa pag-ikot ay umangat pa itaas kasama ang mga nilalang ng dilim. Nagmistulang malapad na ipo-ipo yon na nasa loob ng umiikot na hangin ang mga masasamang nilalang. Iniangat ng malakas na hangin ang mga halimaw. Dinala yon ng ipo-ipo sa karagatan at doon ay nilunod ang mga ito. Kaya yun na rin ang naging katapusan ng mga kampon ng kadiliman. Hindi makapaniwala ang maglolo sa kanilang nasaksihan. Buong akala nila ay kasama ng ipo-ipo ang trumpo, subalit nang mapatingin sila sa lupa, ay naroon ang mahiwagang trumpo. Naiwan ito. Lolo, tingnan nyo. Hindi kasama sa ipo-ipo yung trumpo. Akala ko iniwan na niya tayo. Kayo po nag-iingat sa trumpo, Lolo. Kayo po nagmamayari. Kaya hindi niya po tayo iiwan. Tama ka, Apo. Para din siyang tao. Nasa atin ang kanyang katapatan. Dinampot ni Makoy ang trumpo. Ibinalik yon sa belt bag na nasa kanyang bewang. Lolo, ligtas na po tayo. Wala na po ang mga aswang at maligno. Kaya kailangan ko nang itago uli ang trumpo, Apo, para wala na ring makakahikayat pa sa masasamang nilalang. Hindi na rin malalagay pa sa peligro ang buhay natin at ang buong baryo. Opo, Lolo. Pero, Lolo, payag na po ba kayong maglaro ko ng trumpo? Yung gawa po ng tito ni Abel? Oo naman, Apo. Dahil tuluyan ko na rin natanggap ang lahat.
Alam kong hindi matutulad ng kapalaran mo sa naging kapalaran ng tatay mo. Pero ayokong pakikialaman mo ulit ito, ha? Paano po kung biglang magkaroon uli ng mga aswang? Pakadalabang natin pag-isipan yon. Pero sa ngayon, hayaan na muna nating magpahinga at manahimik ang mahiwagan trumpo ng liwanag at buhawi. Para din yon sa ating kapayapaan. Umuwi na ang maglolo. Muling itinago yun ni Lolo Carido. Kung kailan muling gagamitin ang mahiwagan trumpo, ay panahon na lamang ang makapagsasabi. Laging sinusubok ng tadhana ang ating katatagan. Subalit huwag tayong padaig sa anumang hamon ng buhay na ating pagdaraanan. Manatiling matatag at matapang upang ang hadlang ay magawa nating labanan.